Good morning guys and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video ay sisimulan na natin yung ating series vlog na tips sa mga bagong TNBS driver. Kaya kung bagong TNBS driver ka at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito. Alright, tara simulan na natin. Pero bago po tayo magsimula, disclaimer po muna. Yung isi-share ko po dito ay base lamang po sa aking personal experience sa loob ng 2 taon hanggang ngayon sa pagiging TNBS driver. Gusto ko pong makatulong sa inyo kaya isinishare ko yung aking experience, may positive and negative sa pagiging TNBS driver para magkaroon kayo ng idea at kapulutan nyo ng aral lalo na dun sa mga bagong TNBS driver. Alright? Honestly, yung first and second months ko nung nagsimula ako bilang TNBS driver, sobrang struggle din kasi yun nga, nahirapan pa ako mag-adjust, so hindi ko pa alam kung saan yung maraming bookings, anong oras ba dapat lumabas, saan yung mga traffic na lugar, saan ba dapat yung mga hindi ko na i-accept or i-accept ko na mga booking, dapat ba naka-auto accept or dapat ba hindi naka-auto accept. So marami pang iba, so time goes by, natutunan ko, pinag-aralan ko. Tapos yun, nakuha ko naman yung tamang setup. Although nagbago yung oras ng biyahe ko, kasi dati bumibiyahe ako ng umaga, nagsisimula ako 5 AM. So nagsiset ako ng hanggang 5 AM and then 5 PM umuwi na ako or 6 PM. Rush hour parehas, di ba? So rush hour sa umaga tapos rush hour sa hapon pag uwi ko. Ang unang ginawa ko dyan, mga bossing, nag-set ako ng goal kasi ako operator driver ako, then yung sasakyan na ito yung ginagamit ko hinuhulugan ko to monthly. So ang ginawa ko para hindi ako magmintis dun sa hulog monthly, nag-set ako ng goal dun sa biyahe ko dito. Ang ginawa ko, ang hulog kasi nito is 17,000 monthly nitong sasakyan ko. Tapos nag-set ako ng goal na monthly dapat kikita ako net ng 40,000. So 40,000 less natin yung monthly amortization neto and then may matitira pang 23,000. So dun ko na kinukuha lahat ng expenses ko dun sa 23. Kung sobra man dun, mas okay. Pero dapat hindi na dun bababa yung goal mo. Mag-set kayo ng goal. So ayun, nasabi ko, nag-set ako ng goal na 40,000 monthly. Ibig sabihin nun, weekly dapat kikita ka ng 10,000. Eh ako, bumibiyahe ako sa isang linggo, ang biyahe ko lang 5 days. So coding ako, hindi ako bumibiyahe. Tapos yung linggo hindi ako bumibiyahe. So 5 araw lang ako. So dapat sa 5 araw na yun, ma-reach ko yung 10,000 na weekly goal ko kasi nga 40,000 ng monthly goal ko, di ba? So dapat sa isang linggo ma-reach ko yung 10,000. Minsan kasi may biyaheng matumal din, di ba? So ang daily mo sa 10,000, 2,000 kasi 5 days lang ako bumibiyahe. Kung hindi mo makuha yung net na 2,000 daily, dapat mas higit pa ron, okay lang, 2,500. So ibawin mo sa ibang araw. Kung kailangan magdagdag ka pa ng oras na itatagal mo sa kalsada, gawin mo para ma-reach mo lang yung 10,000 weekly na goal mo. Alright? Huwag kang magre-relax. Halimbawa, malakas na yung araw, kumita ka ng sobra dun sa goal mo na 2K, na doble. Tapos kinabukasan, magre-relax ka, hindi ka naman bibiyahe. So baliwala din. So yung goal mo dapat consistent daily dun sa 10,000 weekly, 2,000 daily. Kung bibiyahe ka pa ng Sabado, mas okay yun, di ba? Mas susobra pa dun sa 40,000 na goal mo. So yun lang yung ginawa ko guys, kaya hindi ako nagkakaproblema. Ang number 1 naman talagang problema natin as a TNBS driver is yung traffic. Tapos ngayon, bago matapos itong December, napakababa na ng fare. So hindi naman natin makokontrol yan eh. Iwasan natin yung maging reklamador. Dapat mag-focus lang tayo dun sa goal natin. Kaya naman eh. Kung magpo-focus lang tayo, huwag tayong mag-focus dun sa mga nakikita natin sa social media na mga negative thoughts regarding dito sa platform. Tsaka isa pa, kapag hindi mo talaga hilig to yung biyahe, driver, na ayun, kung hindi mo siya na-enjoy, hindi ka para dito. Katulad ko,
Kahit na minsan talaga nahihirapan din sa traffic. Gusto ko naman kasi yung ginagawa ko, kaya okay lang. Kasi masaya naman tayo dito sa ginagawa natin Yun, pero kung hindi ka para dito sa linya na to, talagang ano ka, mapapagod, mababagot. Yun, kaya ang tendency nun, puro reklamo ang mangyayari sa'yo hanggang sa aalis ka na lang. Yun. Tapos, mga boss, ang daily kasi na gasolina ko, 1,000 maximum na yung 1,200. Tapos, ang gross ko nun, pagka ganun ng gasolina ko, nasa 3,500. Yan, totoo yan. 3,500. Kung maganda yung biyahe mo nakukuha, lalampas pa dun. Ibig sabihin, naggas ka ng halimbawa 1,000, so kikita ka ng 2 plus. Net mo nun mga 2,500. Pero, ang oras ko nun, hindi naman ako sumasagad. 12 hours lang ako. Ngayon kasi binago ko na yung oras ng labas ko. Lumalabas ako 10 AM. So iniiwasan ko yung rush hour sa umaga. Di baling masagupa ako na yung rush hour sa hapon. Para nung dati kasi dalawang rush hour yung nasasagupa ako umaga at hapon. So ginawa ko 10 AM na ako lumalabas. Umuwi ako 10 PM or minsan 11 pagka kaya ko pa. Hindi ako sumasagad kasi ginawa ko na yan dati. Sasagad ako ngayon dahil maganda yung biyahe. Kinabukasan masakit din katawan ko, ang hirap din bumangon. So bali wala rin yung pagsagad ko nung isang araw. Tapos kung hindi rin ako bibiyahe ng isang araw, di ba? So mababali wala rin. Ang maganda niyan, consistent ka lang. Kung 12 hours ka lang, yun yung goal mo, 12 hours ka lang minimum sa kalsada, dapat ma-reach mo yun, tapusin mo yun. May booking o wala, dapat tapusin mo yun. Huwag ka nang susobra dun kasi, di ba, sobrang bugbog naman yung katawan mo. So, dapat ingatan din natin yung katawan natin. Yung katawan natin yung pinaka-importante na maging healthy palagi para consistent yung biyahe natin araw-araw. So, yun nga. Ang gas ko, isang araw, 1,000 din. Ang gross ko na nun, siguro mga 3,500, minsan 3,200, 3,300, ganyan. Naglalaro lang sa ganun. So, may net ka na nun na 2 plus. Kung kakain ka naman, ako kumakain ako siguro 300 to 400, masasarap na yun. Pero minsan di natin maiwasan, pares lang talaga. Ayan, di ba? Lalo pag nagmamadali ako. Pag nagmamadali ako tapos nandun ako sa lugar na maraming booking, magda-drive-thru na lang ako niyan, drive-thru. Kasi along the way, hindi ka na magpapatay ng app mo, di ba? Minsan kasi may algorithm din 'yan. Tuloy-tuloy yung pasok ng booking sa'yo. Once na pinatay mo, nag-off ka dahil kakain ka, bigla namang wala nang papasok na booking sa'yo. Diba? Ganun naranasan ko yun. Ngayon, ang ginagawa ko, kapag ka alanganing oras, alam niyo yung mga patay na oras, yun, doon ako nag-o-off. Pero pag yung nasa lugar ako na maraming booking tulad ng Makati, dyan sa Pasay, sa may malapit, around MOA, diba? Hindi ka masisiro dyan, BGC. So ang gagawin ko, magda-drive-thru na lang ako. Tapos tatabi ako kung saan may allotted parking or papark ako dun sa mga murang parking, 40 pesos, 50 pesos, okay na yun. Kain ka muna, relax ka ng 30 minutes, maximum 1 hour. Okay na yun. Tapos open ka uli, rat-rat ka uli. Alright. Yung mga hindi natin mapapag-usapan dito na topic, pwede nyong i-comment sa baba. Kung may mga tanong kayo, ano natin yan, iba-vlog natin or pag-uusapan natin sa mga susunod, sa mga kasunod na vlog nito. So ito, vlog number 1 pa lang natin to. Marami pang kasunod to mga bossing. Basta pag meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan. Kapag nabasa ko naman, masasagot ko naman po yan. Ayun. Tapos, eto pa mga boss. Kapag rush hour sa hapon, meron tayo kasing, diba? Meron tayong set destination na 2 na lang. Dati 4 yun So, malaking bagay sana yung 4. So, dahil binawasan, naging 2 na lang. Pero, ang ginagawa ko dun sa 2, ako kasi nasa lugar ako, dito sa QC, na paglabas ko, meron ng booking. Kaya, hindi ko na kailangan mag-set D. Ibig sabihin, kasi pag nasa lugar ka na, kapag nasa lugar ka na medyo liblib, medyo tago, kailangan mag-set D ka. Para kahit papano pasukan ka ng booking or opportunity booking. Ayun, usapang opportunity booking. Yung set D ko 2. Minsan kapag alanganing oras na ako lumabas, nagse-set D na ako. Ang set D ko
it's either papuntang Alabang, galing ako dito sa North Fairview. Ang set D ko papuntang Alabang. So, papasukan ako ng booking niyan, puro pwedeng kalahati, halfway muna. Dito papuntang Makati, then papuntang Paranaque, mga ganun. So pagpunta mo naman dyan, marami ka ng booking dyan. Ngayon, pag nakuha mo, papuntang Naiya, ako kasi pag nag-set D ako tapos papuntang Alabang, tapos ang nakuha ko papuntang Naiya, ino-off ko na yon. Yung isa lang ginagamit ko, hindi ko na ginagamit yung dalawa. Kasi pagdating dun sa Naiya, pwede ka na makakuha ulit eh. Yun, ganun ginagawa ko. Pero pwede ring hindi. Antayin nyo muna mga ilang minuto, 2 to 3 minutes na naka-on yun. Pwedeng pasukan kayo ng mga opportunity booking, lalo na pag rush hour. Yun talaga, subok na subok ko na, lalo na ngayon. Pag rush hour ngayon, yung mga mata-traffic, pag rush hour, mag-set D ka. Kaya yun, importante yung set D. Mag-set D ka ng out of way dun sa pupuntahan mo. Kung dalawa naman yung set D mo, di ba? Out of way. So papasukan ka ng booking niyan, iba-iba. So makakapili ka. Kagandahan lang dun sa opportunity booking, guys. Makikita mo kung magkano yung fare, saan papunta. So makakapili ka nang hindi naaapektuhan yung acceptance rate mo. Yun yung kagandahan nun. Kaya wag nyo sayangin yung set din nyo. Ako ginagamit ko to kapag rush hour. Kapag ayokong pumunta ron sa lugar katulad ng EDSA, ayokong dumaan dyan. So makakapili ka dun sa mga dumadating na booking sa'yo. So yun lang muna, guys. Abangan nyo yung mga susunod nating vlog dito sa TNBS driver tips, lalo na dun sa mga baguhan po, no? Hit nyo na yung subscribe button at yung bell para updated po kayo palagi dun sa mga i-upload kong video. Ayun lamang po. At pwede rin po kayo mag-comment sa ibaba kung meron po kayong katanungan tungkol dito sa TNBS driver, lalo na po yung mga Grab driver. So ayun lamang po, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking YouTube channel, mga bossing.